talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon! Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga kaibigang magsasaka, mga mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito lang sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal, Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, at tayo po ay napapakinggan live sa ating mga partner radio stations. Unang-una na nga dito sa ating unang-unang kapartner, 106.3 FM, radyo natin Laguna, 102.5 FM, radyo natin Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM, radyo natin Infanta at 96.7 FM, Destiny Radio. At hindi lang yan, Kuya Bogs, live na live tayong napapanood sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga sa aking napakagandang partner, Agri Daldal, Agri Dani. Siyempre magandang umaga rin naman sa bola mo, Kuya Yan. Bogs. Ball is life nga. Yes, believe. Okay, yan. Ay mag-shoutout naman tayo, Kuya Bogs. Ano lagi nating sinashoutout? Sir Alex Bongko, magandang umaga sa iyo. Yan, at shoutout natin ating mga kaibigan mula dyan sa ating information section niya, sina Kuya Bon Samuel Panghula, si Ate Yan. Eileen Miranda, yan, si Mr. Brian Katigbak, ang suki ng DAP. Yes, at syempre ang ating information chief, ayan, si Sir Radel Yagas. Yan, Magandang oo. umaga po. Yan, si Ate Chiberly na nalibre ng siomay kahapon. Ayun, napakasarap ng kain natin kahapon. Sana masarap din ang kain nyo sa inyong mga bahay habang kayo ay nakikinig ngayong umaga. Yan. Syempre, binabati rin natin ang ating taga-kantin, Sir Orlando Macabos. Ano pong ulam natin dyan? Yan, baka naman mag-send ka na ng menu para naman mga order dito na sa Yes. ang listahan. Yan, magandang umaga Jonas Palma, watching from Calambal, Laguna. Napakalayo naman, sir. Ayan, at magandang umaga rin sa 13 nating nanonood ngayong umaga sa ating Yan, Facebook oo. Live. Yan, Sir Brian Luby, hello, magandang umaga sa inyo. Yan, kumusta nga ba itong nagdaan mong linggo, partner? Ayan, okay naman Kuya Box. At ngayon nga ay masaya ako dahil sineselebrate natin ang Livestock Month lang naman, Kuya Yan, oo. Box. Sabi nga ng iba dati, buwan ng kahayupan. Oo, dahil bida dyan ang baboy, ang baka, o diba? Yan, Ang mga oo, ang itik. Oo. paborito nating ulam. Yes, paano na ang piyestahan kung wala ang mga kahayupan, di ba? Oo, aba, may ko ika nga medyo saunahin. Sabi sa amin, abay, mag-ulang ko na lang ng bulang lang. Ay, naku, hindi pwede Ay, masarap din tayong naman. livestock, Oo, pero- oh. Lalo na ngayon, Kuya Box, malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang babago magpasko, partner. 77 days before Christmas at handaan na uli. Yan, kaya naman ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Para may pambili tayo ng ulam natin. Yan, hello po sa inyo lahat sa nararating po ng ating programang ito dyan sa ating mga kaibigan sa Bundok Peninsula, Katanawan. Radyo natin Infanta, yan sa Infanta Quezon, meron medyo malayo-layo na ito. Oo, Sa nakakatuwa ating sakop. itong radyo natin dahil marami ang naaabot, lalo na para maibalita natin yung mga pangyayari na nangyari dito sa ating kagawaran ng pagsasaka. Yan, at speaking of malayo, abangan nyo kami dyan sa Friday. Nandyan kami sa Gineangan, Quezon Yan, para sa oo, isang layo. Harvest Festival. Ito yung Harvest tinanim Festival. namin dati. Mais ito, Kuya Oo. Box. Yan, abangan nyo po sila dyan. Yan, marami pa tayong aabangan kabilang ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. 25 seed growers, coordinators at inspectors ng rehiyon tinipo ng DA4A. Mahigit 100,000 bag ng binhi ng palay maipuproduce. JV Arhino, magbabalita.
Inagsama-sama ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon o DA4A ang 25 seed growers, coordinators at inspectors ng rehiyon sa isinagawang training kung workshop on Calabarzon Rice Seed Industry noong ika-3 hanggang ika-4 ng Oktubre sa Santa Rosa City, Laguna. Layo nito na palakasin ang ugnayan ng mga kalahok at makamit ang kanya-kanyang commitment na bilhin certified seeds para sa 2025 dry at wet season cropping. Ayon kay DA4A OIC Regional Technical Director for Operations Engineer Redelisa Grueso, mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng mga seed growers sapagkat ang binhing na ipoproduce ay ang pangunahing pangangailangan sa produksyon. Anya, napapanahong pag-usapan ang mga suliranin at nang sa gayon ay mailatag ang mga tulong na maaaring maipabot ng ahensya. Bahagi ng aktibidad ang presentasyon ng Seed Certification Process at Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at DA Civil Society Accreditation. Dito ay binahagi ni Philippine Rice Research Institute o PhilRice Los Baños Branch, RCEP Coordinator Jacqueline Lee Canilao na nangangailangan ng 106,593 at 92,937 bags ng binhi ang rehiyon para sa nasabing mga panahon ng pagtatanim ayon sa pagkakabanggit. Ayon sa isinagawang pagtatakda ng mga dumalo, tinatayang 111,220 bags ng binhi ang naipangakong maipoproduce ng Agriculture Cooperative of Progressive Laguna, samahan ng mga magbibinhi sa Laguna Incorporated at Quezon Palay Incorporated para sa susunod na produksyon ng palay sa rehiyon. Malaki ang pasasalamat ni Ginoong Ronelo Garcia, seed grower mula sa San Juan, Batangas, sa suportang ipinagkakaloob ng DA sa kanilang sektor. Ibinahagi niya na sa kabila ng mga suliranin ay hindi kailanman siya titigil sa produksyon ng binhi na kinakailangan sa industriya. Inaasahan na patuloy na makipag-ugnayan ang DA4A Rice Program sa mga kalahok at katuwang na ahensya kagaya ng PhilRice at Bureau of Plant Industry National Seed Quality Control Services Los Baños upang masiguro ang patuloy na produksyon ng palay sa rehiyon. Ito si James Erhino para sa Balitang Sakahan. DA4A na mahagi na mahigit 20 milyong tulong pinansyal sa mga magbababoy ng Lobo, Batangas na naapektuhan ng ASF. Brian Katigbak, magbabalita. Noong unang araw ng Oktubre, mahigit 20 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang naipamahagi sa 312 lokal na magbababoy ng Lobo, Batangas na naapektuhan ng African Swine Fever noong Hulyo at Agosto. Pinangunahan ni Department of Agriculture Calabarzon o DA4A Regional Executive Director Fidel Libao ang naturang aktibidad na may layong mabigyan ng suporta ang mga lokal na magbababoy ng nasabing munisipalidad mula sa pagkalugi nito dulot ng ASF. Ang bawat magbababoy ay nakatanggap ng halagang 5,000 piso sa bawat pagmamay-ari nilang baboy na naapektuhan ng ASF. Ayon sa tala ng Batangas Provincial Veterinary Office, isa ang lobo sa mga munisipalidad ng probinsya na may malaking bilang ng kaso ng ASF. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang banta ng naturang sakit sa mga baboy at lubos na naapektuhan ng probinsya na isa sa nangunguna sa produksyon ng baboy. Kasama ni Director Libao ang iba pang opisyal ng DA4A na sina Regional Livestock Coordinator at OIC Regulatory Division Dr. Jerome Quasay, Regional Cashier Feb Briones, AFCO Batangas, Michael Lala. Patuloy ang pag-aksyon ng DA4A katuwang ang PBO, local government units at industry groups sa pagsugpo ng ASF sa buong rehiyon sa tulong ng mga technical na suporta at tulong pinansyal. Ito si Brian Katigbak para sa Balitang Sakahan. At mga kabataang artist ng Calabarzon bumida sa poster making contest ng DA4A. Chiverly Kagitla, magbabalita. Muling namayani sa paggawa ng poster ang mga mag-aaral ng rehiyon sa ginanap na Regional On-the-Spot Poster Making Contest na pinangunahan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A noong ika-27 ng Setyembre sa Argosino Hall Lipa Agricultural Research and Experiment Station, Batangas. Mula sa 79 na mga kalahok na nagpasa ng kanilang paunang entry, 25 na mag-aaral mula sa ika-5 hanggang ika-6 na baitang ng iba't ibang paaralan ang napili upang sumabak sa naturang kompetisyon na may temang Right to Foods for a Better Life and a Better Future na taunang ginaganap upang ipagdiwang ang World Food Day.
Pinangasiwaan naman ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS ng DA4A ang pagbubukas ng kompetisyon. Ani RAFIS Chief Ginoong Rodel Llaga sa kanyang pambungad na mensahe, ang partisipasyon ng mga kalahok ay isang mahalagang hakbang upang maipaalala sa lahat ang adhikain ng selebrasyon. Binigyang diin niya na ang bawat likhang sining ng mga kalahok ay nagbibigay buhay sa advokasya na tinitiyak ang magandang buhay para sa bawat Pilipino. Itinanghal bilang kampyon si Hannah Rowie Monasque ng 13 Martires City, Cavite na nag-uwi rin ng premyong nagkakahalaga ng 15,000 piso. Ang napanalunan ng first placer na si Mary Madison Tegon at 5,000 piso para sa second placer na si Clara Mendoza. Ang dalawang mag-aaral ay parehong nagmula sa Batangas City. Nag-uwi naman ang ibang lumahok ng consolation prize na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ayon sa tagapagsanay ni Hannah na sa Ginoong Rolly Canyo, iba ang dedikasyon sa pagsasanay ang ibinigay ng mag-aaral upang matanggap at magwagi sa kompetisyon. Ibinahagi rin niya ang kahalagahan ng suporta ng mga magulang upang mapagtagumpayan ng bata ang larangan na kanyang tinatahak. Nagsilbing hurado sa naturang kompetisyon sina Quezon Agricultural Research and Experiment Station Chief Ginoong Wilmer Failon, DA4A Youth Focal Person at Senior Research Specialist Binibining Hazel Reyes at RAFIS Media Production Specialist Ginoong Jonas Palma. Ang aktibidad ay pinagtagumpayan ng Department of Agriculture kasama ang Department of Education at Food and Agriculture Organization ng United Nations. Magpapatuloy si Hannah bilang kinatawan ng Calabarzon sa pambansang antas ng kompetisyon na nakatakdang ganapin sa ika-15 ng Oktubre sa Makati City. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sako namang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. At para naman sa ating Agri Panahon, ayon sa pagtataya ng DOST Pagasa, ang low pressure area na nasa West Philippine Sea ay patuloy nang nalusaw. Samantala ang bagyo o tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay malayo sa ating bansa at malabong pumasok sa PAR. Ang nabubuo naman na cloud clusters o kumpol ng kaulapan sa may East Philippine Sea ay dulot ng trough ng tropical depression. Maganda at maliwalas ang panahon na maaari nating maranasan na may bahagyang maulap na kalangitan. May tsansa pa rin ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorms kaya maghanda ng mga pananggalang laban dito. Para naman sa ating mga farm weather advisories, makakatulong ang magandang panahon sa pag-spray ng pamatay, peste at damo. Makakatulong ang magandang panahon sa pag-harvest ng mga tanim na palay at mais. Inaasahan natin ang magandang panahon sa mga darating na araw. Pero syempre, tayo ay maghahanda pa rin dahil sabi nga, may mga biglaan pa rin na pagbuhos ng Oo, ulan. tulad kahapon. Kung kailan pa uwi na, ay sikal ang ulan. Ano, talaga namang hindi basa. Basang-basa. Talaga naman, eto ako. Basang-basa. Ay, Video okay yan, oo. Pero nakakatuwa yung mga balita natin, Kuya Bogs, especially yung ating poster making contest, nagaganapin sa October 15. Ako, may pambato tayo mula sa Cavite. Yan, oo. Talaga naman na napakagaling ng bata. Talaga nang binigyan niya ng kakaibang twist yung mga poster making, hindi lang yung mga ordinaryo nakikita natin na hindi mo akalain talaga na bata ang gumawa ng poster na yun. Sabi nga ni Sir Radel, ito ay hindi lamang basta guhit, kundi ito ay isang mensahe. Kaya nga yung tema natin, Right to Goods for Better Life and Future. O, tsaka maganda yung ganyan na nai-involve natin yung mga kabataan ngayon pa lang na, kumbaga, kahit papano, kahit konting kurot ay may puwang na sa kanila yung agrikultura. Habang bata pa lamang ay napupuno na sa kanila yung kahalagahan na pwede palang pumasok din tayo sa agrikultura paglaki natin. Yan, oo. Siyempre, gusto rin natin i-commend yung rice program sa paghahanda ng mga binhi para sa susunod na planting season. Aba, oo, Kuya Bogs, at 100,000, higit sa 100,000 ang inaasahan natin na may po-produce ng ating seed growers. Napakagandang balita nito para sa mga magpapalay. Tsaka magandang indicator yun na ibig sabihin, marami pa rin nagtatanim kasi marami ang demand. Mataas ang demand ng mga pananim. At hindi lang palay, dahil livestock month ngayon, 20 milyon ang binigay sa ating mga livestock farmers dyan sa Lobo, Batangas. Magandang balita po yan. Yan, oo. Medyo nung nagdaan na ika nga ay dumaan sa unos itong ating mga kaibigang magbababoy. Pero sa ngayon ay ito na, unti-unti na uling
tumataas yung presyo ng ating mga baboy. Kaya naman maganda siguro ang tama niyan sa panahon ng Disyembre sa Kapaskuhan. Oo, at saka mas maganda pa rin na makikinig po tayo palagi sa ating mga municipal agriculturists, sa Tama. ating mga veterinaryo kung anong mga dapat gawin at i-report po kaagad kapag merong mga nakita na sintomas. Iyan, marami pa kayong impormasyong malalaman sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. ating talakayin at tunghayan sa Programang DA-Best. Ay nakatutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Programang Programang DA Best. Best o Programang The Best. Yan, at ngayong umaga nga ay talagang the best. Ito ang ating mga kakahuntahan sapagkat sa oras na kagipitan, kung talagang walang-wala ka ng malapitan, ano ba ang iyong gagawin kundi manghiram mo ng Mars? Yes, at syempre hindi naman pwedeng hindi tayo hihingi ng tulong. May mga oras na kailangan humingi natin ng tulong at hindi natin kaya. Talaga naman. May hugot ka naman, partner. Kaya nga Oo. nandyan ang Agricultural Credit Policy Council. Oo, at makakakuntahan nga natin ang ating Mars. Mars, baka may tatabi ka naman dyan. Ayan. Ayan. Ang Chief ng Communications and Public Affairs at OIC Administration ng ACPC, si Miss Emmeline J. Ginto. Yan, Miss Emma. Ano nga ba nga ang mga pwede naming mahiram muna dyan, Mars? Good morning. Sa ngalan ng Executive Director ng Agricultural Credit Policy Council na si Jocelyn Alma Arbadiona, ako po si Malin Ito at i-discuss ko ngayong umaga ang mga programa ng Agricultural Credit Policy Council. Ang ECPC ay isang attached agency ng Department of Agriculture.
Ang vision ng ACPC ay masigurado ang sustainable at effective na serbisyong pinansyal sa mga kanayunan. Ito po ay patuloy naming ginagawa sa pamamagitan ng pagdidevelop at pag-iimplementa mga polisiya at programang pautang para sa ating magsasaka at mangingisda. Ang nais po ng ACPC ay maging bankable ang ating mga small farmers and fishers para maka-access sila sa mga formal credit kagaya ng mga bangko at iba pang financial institutions. Pero ano ang mga major functions ng ACPC? Una, upang may sagawa ang aming misyon, parte ng major functions ng ACPC ay ang Policy and Action Research. Ito ay upang maisiguro na base ang aming mga polisiya at programa sa reliable data. Pangalawa, ang monitoring. Ito ay upang maisiguro na maipapaagot namin ang mga programa sa mga farmers and fishers sa tamang paraan at implementasyon ng mga programa. At ang program implementation naman ay didiscuss ko mamaya kung saan sasabihin ko ang iba-ibang features ng credit programs like ACPC. Mayroon din kami capacity building dahil bukod sa mga programang pautang ay nagpapatraining din ang ACPC sa mga farmers and fishers maging sa mga organizations and associations. Kasama din sa mga major functions ng ACPC ay ang advocacy and information dissemination, ang administration and finance, at ang information systems management. Ang ACPC ay binubuo ng Governing Council. Ang namumuno dito ay ang Department of Agriculture Secretary bilang Chair, ang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Vice Chair at kasama dito ang mga Secretaries ng Department of Finance, Department of Budget and Management at NEDA bilang mga members. Ang Governing Council ang nag-a-approve, nagre-review at nag-i-evaluate ng lahat ng mga ongoing credit programs and policies ng ACPC. Noong unang State of the Nation ni President Bongbong Marcos, in-emphasize niya ang kahalagahan ng pautang para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Isa ito sa magiging priority policies ng kanyang administrasyon. Palagi namin pinapaalala na ang pautang ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura, kaya kasama ang ibang ahensya ng Department of Agriculture na dapat magbigay tulong upang maisiguro na tumaas ang ani at kita ng mga magsasaka at mangingisda. Bago natin isasahin ang mga programang pautang ng ACPC, nais ko sanang i-explain muna ang aming lending scheme. Ayon sa batas, ang ACPC ay hindi maaaring direktang magpautang or magbigay pautang sa mga magsasaka at mangingisda. Dahil dito, kami ay nakipag-partner sa mga tinatawag na government banks, rural banks, cooperative banks at cooperatives bilang tagapangasiwa ng mga credit programs ng ACPC. Sila ay aming tinatawag na Partner Lending Conduits or PLCs. Dinadownload ng ACPC ang pondo para sa mga PLCs na siyang magpapahiram sa mga qualifying borrowers. Ang PLCs ang nagsusuri at nag-aaproba ng mga aplikasyon ng mga magsasaka at mangingisda at sila rin ang namongolekta ng mga bayad. Ang una kong i-discuss ay ang credit program ng ACPC para sa mga kabataan. Ito ay tinatawag nating Young Entrepreneurs Loan Program. Ito ay upang hikayatin ang ating mga kabataan na maging parte ng ating food security initiatives. Dahil ayon sa mga studies, ang average age ng farmers ay 57 years old. Sino ang maaring maka-avail dito sa programang ito? Yung mga 18 hanggang 30 years old, yung mga nagtapos ng kurso na may kinalaman sa agriculture or fisheries, pwede rin yung mga nagtapos mula sa TESDA, sumailalim sa pagsasanay mula sa Department of Agriculture or attached agencies and bureaus nito. Sila din dapat ay nakarehistro sa tinatawag nating RSBSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ano naman ang program features ng Young Entrepreneurs Loan Program?
Ang programang ito ay maaaring pondohan ang mga start-up o existing na proyekto ng mga kabataan. Maaring gamitin para sa kapital, makinarya o kagamitan, at pagtatayo ng mga facilities. Hanggang 500,000 ang maaaring mahiram depende sa business plan. Wala itong interes at meron lamang itong one-time service fee na 3.5%. Ang tagaw ng pautang ay depende sa flow ng project, ngunit hindi dapat lalagpas sa 5 taon. Maaari mabigyan ng grace period depende sa evaluation ng PLCs. Maaring makapag-avail ng loan hanggang 3 cycles. Ano naman ang mga application requirements? Una, kailangan merong valid government ID na merong litrato. Pangalawa, meron dapat silang maipakita na proof of training or schooling. Maaari itong maging diploma or certificate galing doon sa kanilang training center or training institution na inatendan. Kailangan nilang magsumite ng business plan at of course yung proof of registration nila sa RSBSA. Ang pangalawa kong nais na i-discuss na program pinapatupad ng ACPC ay ang agri-negosyo. Ito ay nagbibigay ng abot kayang pautang sa mga qualified borrowers para pondohan ang kanilang pangangailangan sa kapital at makatulong sa pagpapataas ng kanilang productivity at profitability. Pwede makihiram ang mga micro and small enterprises or MSEs, farmers and fisher folk organizations and associations at maging ang mga individual na farmers and fishers. For micro enterprises, kinakailangan na ang kanilang asset ay hindi lalampas sa 3 milyon. Sa mga small enterprises naman, ang asset nila ay dapat hindi lalampas sa 15 million. Ano naman ang application requirements para sa mga micro and small enterprise? Una, kinakailangan sila ay registered sa DOLE or sa CDA. Dapat sila ay operational na at least 1 year bago yung kanilang application. Meron silang dapat na management capacity to implement the project. Sila ay kinakailangan enroll doon sa tinatawag natin na FEDIS or Farmers and Fishers Enterprises Development Information System at kinakailangan na 100% Filipino-owned ang enterprise nito. Para naman sa mga startup MSEs, kinakailangan na naka-attend sila ng ACPC Program Orientation at Planning or Business Planning. Sila ay dapat registered sa SEC, sa DOLE or sa CTA at kinakailangan na naka-attend sila ng Technical Skills on Agri-Fisheries. Ganon din, dapat sila ay registered sa FEDIS ng 1 taon mula sa approval ng kanilang loan application. Para naman sa mga eligible farmers and fisher folk organizations, kailangan sila ay engaged o kaya ay meron silang production, processing, marketing, or distribution ng agri-fishery products. Sila rin ay dapat registered sa SEC, sa DOLE or sa CDA. Meron kinakailangan ng functioning board of directors at presence of a core management team at enrolled sila sa FEDIS. Para naman sa mga individuals na nais manghiram under the Agri-Negosyo Loan Program, kinakailangan sila ay willing to engage in agri-fishery business activities, enrolled sila doon sa tinatawag natin na Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA, at hindi qualified na manghiram ang mga employees ng TA family at LGUs. Ang loan features sa Agri-Negosyo Loan Program ay ang mga sumusunod. Una, maaaring makahiram ng hanggang 300,000 ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Ito yung mga individual borrowers natin. Yun namang mga small enterprises natin, maaari silang makahiram hanggang 15 million. Yung mga micro enterprises hanggang 3 million at para sa mga startups hanggang 1 million pesos. Ito ay merong 2% interest per annum at 3.5% service fee.
Wala itong collateral at ang loan maturity at amortization schedule ay base sa cash flow or gestation period pero hindi dapat lalampas sa 5 taon. Para sa ating mga micro and small enterprises and cooperatives and associations, ang mga requirements upang makahiram sa agri-negosyo program ay ang mga sumusunod. Kailangan nilang magsumite ng letter of intent with project description and proposal. Kailangan din nilang magsumite ng board resolution authorizing the MSE, the cooperative, or the association as borrower at meron dapat dinesignate na mga signatories. Mag-submit din sila ng copy of registration documents, copy of audited financial statements with proof of filing with BIR, endorsement or referral ng BA or attached agencies ng BA, and proof of enrollment sa FEDIS. Para naman sa mga individual borrowers natin, ito yung ating mga small farmers and fishers, kailangan nilang mag-submit ng one valid government-issued ID na mayroong picture, isang photo taken within the last 3 months at proof of enrollment sa RSBSA. Mayroon tayong iba't ibang special windows under sa agri-negosyo. Banggitin ko na siguro ang ilan sa mga ito. Una dito ay yung tinatawag natin na special window for onion. Ang target areas nito ay yung mga onion-producing provinces as identified by the DA. Pangalawa ay ang special window for banana. Ang priority areas nito ay yung mga naapektuhan ng fusarium wilt sa Region 11 at iba pang region sa Mindanao. Pangatlo ay ang special window for swine. Ito ay para doon sa mga naapektuhan ng tinatawag natin na ASF or African Swine Fever or Flu. Ang pang-apat ay ang Agri-Pinay Loan Program or pautang ito para makapagsimulan ng agri-negosyo ang mga kababaihan at ang panglima ay ang programa para sa coconut kung saan binibigyan natin prioridad yung mga coconut farmers na in-endorse ng Philippine Coconut Authority. Ang pinakahuli programa ng ACPC ay ang tinatawag natin na Survival and Recovery Loan Assistance Program or SURE program. Ito ay isang programang pautang na sumusuporta na layunin na tulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad upang sila ay makabangon at magkaroon ng kakayahan na makapaghanap buhay. I'm sure ay ini-implement natin sa mga lugar na dineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Ang mga features na programang ito ay ang mga sumusunod. Hanggang 25,000 ang maaaring mahiram ng ating mga farmers and fishers, wala itong interes, at isang beses na 3% service fee ang maaari kuhanin ng ating mga partner lending conduits. Wala itong collateral at babayaran batay sa cash flow ng programa o ng project, ngunit hindi dapat lalampas sa 3 taon. Mayroon din isang taong moratorium mula sa pagbabayad if mayroong existing ACPC loan program ang nangihiram. Bukod sa mga programang pautang, mayroon ding suporta na binibigay ang ACPC na tinatawag namin na Capacity Building Program. Ito ay para sa mga batang entrepreneurs na gustong magsimula ng kanilang agri-negosyo. Ito rin ay para sa mga farmers and fishers organization na nangangailangan ng tulong or training para mapabuti nila ang kanilang negosyo. Ang ino-offer ng ACPC ay ang mga sumusunod: business plan preparation, financial literacy, creditworthiness, simple bookkeeping, internal control enterprises, at financial management. Sa mga interesado sa aming mga programa, maaaring ninyong bisitahin ang website na acpcaccess.ph. Dito, maaaring ma-monitor ng mga applicants ang kanilang application online. Maaari din silang maglagay ng online appointment na nagbibigay daan sa aplikante na pumili ng kanilang online program briefing. Sa nasabing platform,
Malalaman din ng mga aplikante kung aling PLC sila na endorso o naisumite ang kanilang kumpletong documentary requirements. Sa pamamagitan naman ng ACPC Help Desk, maaaring malaman ng mga borrowers ang kasagutan sa kanilang katanungan sa pamamagitan ng frequently asked questions. Maaari din silang magsumite ng kanilang katanungan tungkol sa aming frontline services na tutugunan ng ACPC. Maaari din silang magtanong tungkol sa mga polisiya at iba pang programa ng ACPC at makipag-usap sa aming help desk agents. Upang mas lalo po kayong magkaroon ng information tungkol sa mga programa at polisiya ng ACPC, maaari ninyong bisitahin ang aming website, acpc.gov.ph, at ito po ang mga naka-flash sa inyong screen na mga contact details. Nandito po ang aming telephone number, maging ang aming address ng opisina. Muli po, sa ngalan ng aming Executive Director Jojo Bachona, ito po si Maning Ginto at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Ma'am Emily. Oo, talaga nang marami tayong nalaman na hindi lang naman pala ito basta Mars pautang muna. Yes, may mga kailangan din silang requirements. At saka ang gusto ko dito, Kuya Bogs, hindi lang pala siya para dahil karamihan, di ba, sa mga magsasaka matatanda na. Meron din palang pwede sa mga kabataan na pautang. Yan, para yan yung mag-spark o mag-ignite ng kanilang interest. Kasi yung iba, may mga naiisip sila pero walang puhunan. Dito, sa pamamagitan ng ACPC, makakapag-isip sila kung pwede palang humiram sa ACPC muna. At ang tatandaan ko, Kuya Bogs, may mga contestant din tayo sa YFC, yung Young Farmers Challenge, na napautang din itong ACPC at malaking tulong ito para masimulan ng negosyo nila. Oo, kaysa naman hihiram tayo dun sa mga, ano nga yung tawag dun, yung nakamotor. Ay, nako. Yung araw-araw, 5-6. Yan, na medyo malaking interest dito. Parang halos walang collateral at medyo madali naman, basta tandaan, mag-register tayo lagi sa RSBSA para makinabang tayo. Yan nga ang napansin ko, laging nakasali dapat sa requirements yung rehistrado ka sa RSBSA. At hindi lang yun, dapat lagi tayong may valid ID at saka yung minsan nire-record din nila na mayroong business plan. Yan, kasi hindi naman basta-basta baka mamaya utangan sa ibili ng sasakyan. Hindi pwede yun. Kailangan may mga proof tayo na talagang magsisimula tayo, lalo na sa mga startup business pa lang. Yan, kaya naman kung may mga naiisip kayong negosyo o may naisip kayong kakaibang agricultural innovation na sa tingin nyo ay wala pang nakakaisip baka pwede kayong lumapit dito sa ACPC kumbaga para maipuhunan o maumpisahan itong inyong mga naiisip na ito. Tama yan. At alam mo, Kuya Bogs, nakakatuwa pa dahil hindi lang pala para sa mga startup business, meron din silang mga pagpapautang para naman sa mga naapektuhan din ng kalamidad. At ang title na tandaan ko talaga yung Survival and Recovery o SURE. Sure. Diba? Sure na may makukuhanan, sure na may mauutangan. Kasi sa panahon na pangangailangan nga, hindi naman tayo laging magdadasal tayo pero talagang kailangan natin ng pinansyal. Ikilos tayo, hindi lamang dasal. Nasabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan. Huwag kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Sabi nila, ang buhay ay weather-weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RICE Program.
Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers cooperatives and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Yan kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating programang hindi pala. Nalito tuloy ako. At ito ang ating programang Agri-Tindahan. Yan, kung saan magpapakilala tayo ng mga produkto lamang naman ng mga magsasaka. Yan, ngayong araw nga ay ang ating tampokayang kape. Pero bago yan, syempre unahan natin ang ating knock-knock. Ayan, ano bang knock-knock mo, Kuya Bog? Sige, pakinggan natin. Yan, sabi mo nga 77 days na lamang bago ang Pasko. Kaya naman ang ating produkto ay galing sa 7 Lakes. Yun. Kaya naman, knock-knock. Who's there? 7 Lakes Coffee. 7 Lakes Coffee who? On the 7 Lakes of Coffee, my true love gave to me. Yan. Mainit na tubig, asukal at creamer. At isang matapang na coffee. Tinawid. Oo. Kaya kang ipaglaban. Yan, Gaya yan ng produkto ng San Pablo Coffee Growers Association. Yan, murang-mura lamang ang kanilang kape sa halagang 200 piso o 200 pesos ay meron ka ng 250 grams ng kanilang kape. Kaya naman kung gusto nyong umorder ay tumawag lamang sa kanilang contact na 0917-504-4245. Ayan, Yan, ulitin angas. natin. 0917-504-4245. Yan ang 7 Lakes Coffee ni Sir si Kamaming Dairy. Oo. Tatatanda mo itong Nakainom ka kape. naman ng kape nila, Kuya. Oo, talaga naman legit na matapang. Uy, i-share mo naman minsan. Hindi pa ako nakatikim ng kape nila sa San Pablo. Yan, okay, Sir Derry Exconde. Yan, shout out sa'yo kung nanonood ka man mula sa San Pablo City, Laguna. Ang sikat na City of 7 Lakes. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Baka naman may pakape kayo dyan. Oo, naku, pumunta ka lang kay Sir Derry. Napakabait niyan. Kaya naman, mga suki, pili na! Kain na! Mukhang masarap tong lutong gulay mo ah. Organic ba yan? Aba, oo naman. Hindi ko ito ginamitan ng anumang artificial chemical o synthetic fertilizer.
Sa halip, natural na mga pataba o compost lang ang ginamit ko sa pagtatanim nito. Wow! Sounds eco-friendly Masubukan nga. Madali lang ba yan? Oo naman! Maaari ka pang tulungan ng Agricultural Trading Institute para sa mas mainam na pagsasanay. Basta organic, fantastic! Ang kalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Nandito pa rin po tayo sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito ang ating segment na Agri-Storya, kung saan mapapakinggan natin ang isa na namang istorya ng inspirasyon mula sa ating mga magsasaka. Tamang-tama dahil livestock month ngayon, ang ating guest ngayon sa Agri-Storya ay isang livestock farmer. Yan, at hindi lang basta livestock farmer, organic livestock farmer. Itong ating guest dito sa ating Agri-Storya. At kung ang ibang kapitbahay ay nagagalit dahil sa amoy ng mga babuyan. Kakaiba ang babuyan ng ating guest ngayon sa ating Agri-Storya. Kaya naman kilalanin natin si Ginang Agripina Ochoa. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Storya. Kabilang sa mga miyembro ng kauna-unahang Participatory Guarantee System, Organic Certifying Body, ng kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon, ang Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna o Soil Agriculture Cooperative, si Agripina Ochoa. Kaya naman, kinikilala rin siyang huwaran sa mga organikong nagsasaka sa bayan ng Magdalena, Laguna. Good morning po. Ako po si Agripina R. Ochoa ng Barangay Ilog, Magdalena, Laguna. Isa pong magsasaka at isa pong magsasakang siyentista ng baboy. Livestock po ako talaga focus, manok, baboy, at baka. Nandito po tayo sa aking farm. Agri Integrated Natural Farm nga po pala. Mula sa pagiging overseas Filipino worker noon, hindi naging madali kay Agripina na sumabak sa mundo ng agrikultura sapagkat kulang ang kanyang kaalaman sa pagsasaka. 3 baboy ang kanyang pinagsimulan na mula sa kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon at ang paglahok niya sa mga pagsasanay na ibinahagi naman ng Agricultural Training Institute. Ay accredited ako ng Agricultural Training Institute. Sila po yung nagturo sa amin din. Lahat po ng kanilang training ay inatinan ko. Dahil that time ay kailangan ko. Kasi hindi naman po talaga ako magsasaka. Dati po akong OFW. Nag-start po ako ng pagbababoy, mga 3 piraso. Di naglaon ay naimbitahan si Agripina sa isang pagsasanay na handog ng Farmers Field School na tumalakay ng mga makabagong teknolohiya na nagamit niya upang mas palakasin ang paghahayupan. Nabigyan din siya ng interbensyon mula sa Organic Agriculture Program ng Kagawaran
Padami ko po yun. Nabigyan po ako ng panahon pong 2010 po na 120,000. Through DA din po yun. Doon po ako nag-start. Nagkaroon po ako ng 23 inahin. Hanggang sa dumami po siya around 2007. Nagtuklas po ako na nagtuklas. Nabigyan po ako ng sulat ng DA namin na umattend ng FFS para po sa babuyang walang amoy. So habang yun po ay ginagawa, ay inilagay ko na rin po sa sarili ko. Kung technology yun ay talagang niyakap ko at inilagay ko po hanggang ngayon. Nag-start po yun ng 2013 hanggang sa ako po ang the best na magsasaka doon sa pagbababuyan. Ay yung pong organic agriculture program natin, nabigyan po ako niya ng 4 na inahin na tip. Saka po may pakain pa yun, so naandyan po siya. Akong laking bagay din po yun. Before the pandemic po, ibinigay sa akin yun. Pagka po nanganak ng 6, papaampun po ako ng 2. Kung 2 yun, binibigyan po ako ng kapalit na 4. Pero po 4 na yun, hindi ko na po pinapasok dito sa farm ko, kundi binibigay ko na rin po sa mga taong gusto mag-alaga. Nakakatulong na po tayo. Pati po yung babuyan, kasi po nadala po yan yung kabaa. Bigay po yan na ATI, yung kabaa po ay akin na. Tuminding tayo mag-isa, wag na mahingi din lang nahingi. At mas maganda rin yung pinagpaguran mo ang nakikita. Habang tumatagal ay mas lalong minahal ni Agripina ang paghahayupan at patuloy niya itong ipinagmamalaki. Sa kabila ng pagiging isang single parent, sa pagsasaka ay maraming na siyang naipundar at nagawa. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa komunidad at mga kapwa magsasaka. Po yung mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin sa abroad ay nagtataka. Nagkukuskus daw po ako ng mga labangan, ng mga sa pagbababoy. Sabi ko, hilig ko na rin yan. Walang magaan na trabaho. Pero sa pagbababoy po talaga pinakamagaan na sa akin yan. At saka yung pagbabaka. Kaya napapaggaan na rin ako sa aking pagbababoyan. Sa katunayan po, naging single parent ako. Binuhay ko ang aking mga anak sa paghahayupan ko. Nakapagtapos po ako ng anak kong nurse dahil lang po sa pagbababoy at pagbabaka. Yan yung ng nanay na maganda yung pundasyon ng anak mo sa pag-aaral. Kahit ako hindi nakatapos, ay mga anak ko man lang. Yan na po aking success talaga. Sa pagbababoy, lahat po ng aking daan dito nakikita nyo ay sa pagbababoy ko po. Actually, itong building na to, 8 patiner po yan. Bago ko itayo siya. Talagang dito, nag-concentrate na ako. Lahat ng kinikita ko na papapunta kung ano yung gusto kong gawin. Lalo ngayon, talagang kailangan baka bago na yung pagtuturo mo. Walang hanggang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng tumulong ang naisipahatid ni Agripina. Patuloy din ang panghihikayat niya sa mga kapwa magsasaka na huwag subuko. Ako po yung nagpapasalamat sa aking MAO. Kasi kung hindi po sa kanila, hindi rin po ako makikilala ng ating provincial. Sila Ma'am Marlon, Samante, sila po din yung nag-alalay sa akin. Tapos po nga ang region, siguro destiny ko na to. Kasi talaga pong nasa abroad ako, maganda sweldo ko. I earn 100,000 a month. Ako ay naka-aircon, driver ako, pero mas masarap pa rin yung buhay din sa atin. Yung challenge ba, ang sarap din naman ma-challenge ka katulad yung mga bagyong ganyan, at least nagsisikap ka pa rin. Ikaw na-challenge, bumaba, kailangan mo umakyat sa ating mga magsasaka. Lagi po tayo may bagong umaga. Hindi naman laging dapit hapon. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, sa mga taong tutulong sa atin, wala sa taas. Ang ganda rin po na resulta. Kaya marami pong salamat. Sana po lahat ng magsasaka ay meron silang isang pilapel, isang sulok na huwag nilang gamitan ng synthetic. Gamitin natin ng organic. Ang ganda pa sa kalusugan. Salamat po. At yan ang kwento ni Agripina. Jowa. Maraming salamat sa kwento mo, Ma'am Agripina. Lalong-lalo na para sa women empowerment. Mabuhay ang lahat ng mga single nanay dito sa mundo. Oo naman. Talaga namang ako, raised din ako ng isang single mom. Pero talagang yung kwento niya na yung sa pagbababuyan, hindi biro magbabuyan. Ako. Yes. Pero masaya siya doon. Sabi niya nga, isinuko niya yung trabaho niya bilang OFW at mas masaya siya na dito nagbabago. Oo, biro mo naman doon nasa opisina ka. Sabi niya nga may driver pa siya. Yes. Dito pagdating doon, ako magkukuskus nga. Alam mo yung labangan, yung pakainan ng baboy. Minsan yung mga baboy matigas sa ulo niya. Oo, mahirap mag-alaga. Pag nalinis mo na, saka magpupupo. Nakakaya mo talaga. Tapos yung amoy, hirap tanggalin. Ang nakakatuwa pa rito ay tumutulong siya sa iba pang magbababoy dahil nagpapaampon pala siya, Kuya Bo. Oo, hindi lang siya ang aangat dapat. Kasama kayong lahat. Yun ang magandang mindset eh. Mabuhay po kayong lahat ng mga magsasaka natin na nagtatrabaho para lang tayo ay may mga maiulam dito na kahayupan. Kahayupan talaga. Maiulam na kahayupan. Oo, yan. Yan ang kwento ni Ginang Agripina Ochoa. Talaga namang sana marami pang katulad niya na mag-focus talaga dito sa agriculture. Kasi yung
yung pagbababuyan, maganda experience ko din naman, hindi yan ganun kadali. Tsaka hindi siya yung kung titingnan ka, hindi siya yung noblest na profession na pag tiningnan ka, uy, ganito, ganyan yan. Pero pag sabukin ka at ikaw sinabi, ay magbababoy yan, mapera yan. Mabuhay po lahat ng mga magsasaka, kaya naman manatili po kayo nakatutok dahil marami pa po kayong maririnig na kwento. Dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipigadong binhi? Madali lang yan, pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga, pre. Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig 100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punlano. Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan, pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre! Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano ang isang pananim na matagal tumubo, ngunit malaki ang pakinabang? Edi cassava. Ang kasaba o kamoting kahoy ay isa sa mga uri ng pananim na pwedeng anihin sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Isa ito sa mahalagang ani ng agrikultura sa bansa, sunod sa palay at mais. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pwedeng pakinabang gamit ang kasaba. Isa na rito ay ang paggawa ng mga food product gaya ng suman, bibingka, nilupa, espasol, kasaba cake, pichi-pichi, dried chips, at marami pang iba. Kaya't makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na opisina ng agrikultor sa inyong lugar. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Alam mo ba kung anong African Swine Fever o ASF? Ito ay isang uri ng karamdaman na nakukuha ng mga baboy. At ang bad news, nakamamatay ito para sa mga alagang baboy. At mabilis itong nakahahawa. Pero take note, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa ating mga tao. Maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng hindi pagpapakain ng tira-tirang pagkain. Dapat din ang agad na pagtatapon ng mga tirang pagkain ng baboy. Pagsunod sa mga alituntunin ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Huwag din kalimutan ang pagbibigay ng tamang kagamitan sa mga tauhan o mga bisita sa iyong babuyan. Isa rin ang pagtitiyak na mga baboy ramo, ibang mga hayop at materyales ay hindi mailapit sa mga alagang baboy. At mahalaga din ang pagiging updated sa mga impormasyon ukol sa ASF. Aware ka na ba kung ano ang African Swine Fever? Tandaan, ito'y isa puso para ligtas ang alagang baboy mo. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up
mga ka-agri, alam nyo ba na pwede tayong mag-alaga ng baboy nang walang nagrereklamo sa amoy nito? Ito ay ang Odorless Pig Pen o babuyang walang amoy. Ito ay isang pamamaraan kung saan gumagamit ng rice hull o ipa, wallowing pond o liguan at tamang ventilasyon ng kulungan at natural na pagkain sa pag-aalaga ng baboy. Ilan sa mga tips ng pagtatayo ng babuyang walang amoy ay ang pagtatayo nito sa lugar na naaarawan. Sa ganitong pamamaraan, makakasagap ng bitamina ang mga alagang baboy at natural na madidisinfect ang mga baboy. Maganda rin na huwag sementohan ang magiging higaan ng mga baboy. Sa halip ay lagyan ito ng 1 metrong rice hull o ipa. Ito ang sisipsip sa di ka nais-nais na amoy na dumi ng baboy. Maglaan rin ng tamang ventilasyon sa mga gagawing pader o bubong ng kulungan. Iwasan ring mabasa ang mga rice hull para hindi ito mabulok. Bukod sa pagkawala ng pangangamoy at daling linisin ito, mas makakatipid din ang mga magbababoy dahil mura lamang ang mga materyales na kailangang gamitin dito. Ay, simoy na naman ng Kapaskuhan, wala pa ring biyanan. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Odorless Pig Pen, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture, RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Yan, maraming salamat sa iyo. Agridaldal, Agridani, papasko na naman. Wala ka pa ring biyanan. Lagi na lang wala. Muli na naman po tayong nagkasalo-salo sa isa na namang oras ng masaya at makabuluhang huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Bakan po muli ang ating mga susunod na huntahan sa tuwing araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre, sabayang mapapakinggan sa ating partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok, Peninsula, Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. At siyempre, napapanood din tayo worldwide through dito sa ating Worldwide. worldwide talaga. Dito sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. Ako naman si Agridaldal Agridani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman po, lagi-lagi tumutok dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.